listening to the best radio station in town. Radyo natin. Serbisyo ng bayan ating pag-usapan sa Kapihan sa Sanggunian. Halina't magkape, makipagkwentuhan at makibalita sa mga programa at serbisyo ng pamalang bayan ng iba sa Kapihan sa Sanggunian. Ating pakinggan at samahan sina Kuya Noli Basul at ang masayang barkada ng 13 Sanggunian sa pangunguna ni Vice Mayor Joan Ballesteros sa isang makabuluhang kwentuhan, talakayan at balitaan sa mga serbisyong pambayan. Mapakikinggan at mapapanood sa 105.7 radyo natin at sa LGU Iba Facebook page tuwing Huwebes alas 9 ng umaga. Tara na Ibanyans, magkape na tayo sa Kapihan sa Sanggunian. Magandang umaga mga Ibanyans! Narito na po ang mga nagbabagang balitang hatid namin sa inyo dito live sa ating programang Kapihan sa Sanggunian. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Estados Unidos at Iran nagkasundo ng itigil na ang giyera. Retired police officer patay matapos pagtatagain sa barangay San Agustin. Balangao LGBTQIA+ IBA chapter kinilala sa konseho. Simultaneous earthquake drill para sa second quarter ng taon kasalukuyang isinasagawa. At educational assistance payout para sa first batch ng junior high school umarangkada na. Para sa mga detalye, umarangkada na ang peace deal o agreement sa pagitan ng bansang Estados Unidos at ng bansang Iran ayon kay Prime Minister Shehbaz Sharif ng Pakistan. Ayon sa post ng official X account ni Sharif noong Lunes, Hunyo 15, nagkakaroon na ng pagpupulong sa mga negotiators sa pagitan ng dalawang bansa at patuloy itong gagawin hanggang ngayon bago ang itinakdang petsa ng formal na pagpipirma ng nasabing pagkakasundo bukas, Hunyo 19, na siya namang gaganapin sa bansang Suiza o Switzerland. Kinumpirma rin ni na Pangulong Trump ng Amerika at Pangulong Pezeshkian ng Iran ang nasabing peace deal. Inaasahan naman na sa pamamagitan ng pagkakaroon ng peace agreement na ito ay tuluyan ng matigil ang giyera sa pagitan ng dalawang bansa at magkakaroon na muli ng maayos sa daloy na supply ng langis na labis na naapektuhan dahil sa pagkasara ng Strait of Hormuz. Para sa naman, Ronda Balita, isang karumal-dumal na krimen ang naiulat kahapon, June 17, 2026, sa Marangla, Barangay San Agustin, matapos pagtatagain hanggang mamatay ang isang retiradong pulis na naglalakad lamang sa tabi ng kalsada. Kinilala ang biktima na si Manuel Manuling Palyurin, 67 taong gulang, nakatira malapit lamang sa pinangyarihan ng krimen. Ayon kay Kapitan Arbel Sison ng Barangay San Agustin, bandang alas 8 ng umaga nangyari ang insidente ng pagtataga malapit sa National Highway. Dagdag pa niya, nasaksihan ito ng ilang construction worker na nagtatrabaho sa kabilang tulay. Ayon pa sa ulat ng PNP IBA, isang stroke patient ang biktima kung kahit hindi na niya naipagtanggol ang kanyang sarili ng pagtatagain ng suspect hanggang sa siya'y mamatay. Nagtamo siya ng mga taga sa tagiliran, leeg at sa ulo. Nahuli rin ng tanghaling iyon ang suspect na kinilalang si John Julvin Acera, 37 taong gulang, pamangkin ng asawa ng biktima. Kasalukuyang nakadetain ng suspect sa Iba Police Station. Sa ngayon, patuloy pa rin ang iniimbestigahan ng autoridad ang motibo ng suspect sa pananaga. Para sa ibang balita, kinilala sa nagdaang sesyon ng konseho ang Balangao LGBTQIA+ IBA chapter bilang isang aktibong civil society organization o CSO dito sa bayan ng Iba. Ayon sa pag-uulat ni Kagawad Paulo 14, Chairman ng Committee on Cooperative Development and Civil Society Organizations Accreditation, ang pagkilalang ito ay naglalayong bigyan ng pansin ng mga kababayan natin na miyembro ng LGBTQIA+ community. Binigyang diin din niya na sa pamamagitan ng pagtatatag ng formal na organisasyong ito, mabibigyang boses ang mga nakapabilang dito.
ng malayang pamamahayag at ng pagtanggal ng diskriminasyon laban sa sektor na ito ng ating lipunan. Matatandaan na ang buwan ng Hunyo ay kinikilala ring Pride Month o buwan ng pagkilala sa lahat ng individual na nakapabilang sa LGBTQIA+ community. At balita ng gaganap ngayon, kasalukuyang isinasagawa sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno pati sa mga paralan ang second quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Kabilang ang ating lokal na pamahalaan ng iba sa nakiisa sa naturang gawain. Ito ay para sa patuloy na pag-iingat ng lahat sa mga epekto ng lindol. Matatandaang tinamaan ng magnitude 7.8 na lindol ang probinsya ng Sarangani sa Mindanao kung saan marami ang naitalang sugatan at namatay. Ayon sa NDRRMO, 4 na beses sa isang taon o kada quarter, ginagawa ang nationwide simultaneous earthquake drill. At para sa panghuling balita, umarangkada na ang payout ng unang batch ng educational assistance para sa mga junior high school na Ibanyan sa Iba Municipal Plaza noong nagdaang June 12, 2026, Araw ng Kalayaan. Ayon sa official Facebook page ng LGU Iba, mayroong 1,400 kwalipikadong mag-aaral mula grade 7 hanggang grade 10 ang nakatanggap ng tulong pinansyal na nagkakahalaga ng 2,000 piso mula sa lokal na pamahalaan ng Iba. Layunin na nasabing tulong pinansyal na tulungan ang mga junior high school sa kanilang paghahanda para sa school year 2026 to 2027, lalo na sa mga kinakailangan nilang kagamitan para sa kanilang pag-aaral. Katuwang ng ating buting punong bayan, Mayor Irenea Maniquis Binan, ang ilang sangguniang bayan sa pamamahagi na nasabing educational assistance. Patuloy namang pinapaantabay sa iba pang junior high school na nagsumite na kinakailangang requirements ang susunod na batch ng payout. Mga kapinalig, inyo po napakinggan ang mga nagbabagang balitang hatid namin sa inyo dito po sa ating programang Kapihan sa Sanggunian. Ako po ang inyong kapinalig sa balitaan, Aljendale T. Almedina. Sumasahing papawid dito, live sa ating programa. Magbabalik ang Kapihan sa Sanggunian makalipas ang ilang mga paalaala. Mabuhay, Ibanyans! Narito na ang iba pang detalye kaugnay sa ating plastic diversion program. Ang araw ng magiging palitan ay tuwing Huwebes lamang at mayroong nakalaang oras lamang bawat barangay. Sa araw at oras na ito, maaring magdala ng mga ipapapalit na plastics. Ang mga maipapapalit ay may kaakibat na credit points. At ang mga credit points na ito ay maaaring magamit sa pagbili ng mga goods. Narito ang mga kaakibat na puntos sa bawat kilo ng plastic na maipapapalit. Plastic bottles, clear at colored, 10 points per kilogram. Ang ating mga cup and rings ay 50 points per kilogram. Para naman sa mga plastic bag, ang sando bag at sachet ay 100 points per kilogram. Para naman sa mga plastic containers, ang clear ay 10 points per kilogram. Ang colored naman ay 5 points per kilogram. Para naman sa mga plastic utensils tulad ng spoon, fork, at knife ay 10 points per kilogram. Tandaan, ang minimum na kilo na maaaring maipapalit ay 3 kilograms. Ang kilong mas mababa rito ay hindi pa maaaring magamit. Kaya ngayon pa lamang, magsimula na tayong mag-ipon, Ibanyans. Dahil tandaan, Tayo para sa malinis na bayan at kalikasan. Mabuhay, Ibanyans! Excited na ba kayo sa Tambayan Campaign? narito na ang iba pang detalye kaugnay sa ating plastic diversion program. Kung matatandaan, ang Plastic Diversion Program ay naglalayong mabawasan ang mga plastic na nakokolekta sa ating bayan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng incentive program kung saan maaari tayong mangolekta ng iba't ibang uri ng plastic at ang mga kolektang ito ay may kaakibat na puntos na maaaring maipapalit sa mga goods. Paano nga ba ang magiging sistema nito? Sa ating bahay, barangay, eskwelahan at trabaho, maaari nating itabi ang mga plastic na ating nagagamit sa araw-araw. Halimbawa na lamang ng mga ito ay ang plastic bottles, bottle cups and ring, sando bags, plastic sachet, clear plastic containers, colored plastic containers, at plastic fork or spoon.
Dapat tandaan na ang mga naipong plastik ay dapat malinis at tuyo. Matapos ito, paghiwalayin na ang mga plastik ayon sa uri nito at ilagay sa sako. Iniimbitahan namin kayo na suportahan ang aming programa. Magsisimula ang Plastic Diversion Program sa June 7, 2024. Kaya manatiling nakaantabay sa ating LGU IBA Facebook page para sa mga susunod pang detalye. Kaya ngayon pa lamang, magsimula na tayong mag-ipon, Ibanyans. Dahil tandaan, Tayo para sa malinis na bayan at kalikasan.